Kung ikaw tatanungin, General, hinog ba na kasi may panawagan ng dating Pangulong Duterte, umalis kayo dyan! Kudeta. Kumalas kayo dyan kay Oo. Pangulong Marcos, adik yan. Sabi ganun ng dating Pangulong Hanggang Duterte. kailan ninyo susuportahan ang isang adik na presidente? Ano mapapala namin? Will it help the country na dumamay pa kami sa gulo? Pero the military is a thinking military. Hindi naman kami puro bobo doon. Kung makikigulo ang military, patay tayo. Wala tayong assurance noon eh. Masyadong malaking gamble yun. Magantay tayo eleksyon. Para mo kami niloko noon. Ano loyalty check? Ang loyalty namin sa Constitution. Makikibalita kami. Yung mga dating general, mga dating opisyal ba, anong say nyo dito ngayon sa alingas-ngas? Ano to, daughter and father tandem versus the administration general? Wala kami objective observance na lang kami. Nanonood na lang kami. Tapos na kami dyan eh. Saka unang-una, pag na-retire ka, para kotse, paglabas mo ng casa, depreciated ka na. Ang sakit! Ang sakit mo naman magsalita. Pero gumagana pa. Oo. We have to, while we still have a certain degree of influence, that influence, sabi nga isang senior ko noon, class 57, pero sabi ko, makakukon mo sa amin, sabi, you play the game. Manonood na lang kami, tapos na kami. Kami naman, manonood na lang kami from the bench. Hindi, pero may insights kayo na partner na hindi matatawaran, partner, Ay, because oo you've been naman. with government for a long Oo. time. Kung ikaw tatanungin, General, hinog ba na kasi may panawagan ng dating Pangulong Duterte, umalis kayo dyan! Kudeta. Kumalas kayo dyan kay Pangulong Marcos, adik yan. Sabi ganun ng dating Pangulong Hanggang Duterte. kailan ninyo susuportahan ang isang adik na presidente? Ano mapapala namin? Will it help the country na dumamay pa kami sa gulo? Okay? Opo. Kung makikigulo ang military, patay tayo. Sigurado ba tayong ang military pag nag-take over, we can run the government We can run the government better. Wala tayong assurance noon eh. Masyadong malaking gamble yun. Magantay tayo eleksyon. Itong eleksyon na to, pagbutihin natin, maganda yung ginagawa ng media inilalatag mo yung what you call this, yung mga qualifications ng mga candidates. Kandidato. Tama. Unfortunately, wala tayong magagawa kasi alam mo naman ang politika, may mga kwan dyan may mga pamilya, wala kang magagawa dyan. Kaya ang natitirang island na available na pinag-aagawa ng magagaling at hindi masyadong magagaling, iilan. Reality ng kwan yun reality ng politics natin. Opo. So, we cannot go against that. Tapos kung wala ka naman pera, ang politika sa atin sa money politics to. Tapos, yun nga, sabi ko, malaking problema natin sa Senate. Walang magagawa yung mga kandidato kundi mag-ingat, maging super ingat dahil yung sa national, pag kumontra ka sa administrasyon, patay ka sa Ilocano Black. Ayun. Hello. Sige po. Go ahead, Nakikinig sir. po kami. Nakikinig kami sa insights mo. Pagka naman kumontra ka doon sa taga Mindanao, lagot ka naman sa kwan. So, yung mga national politicians natin, mga senators natin, wala kayong magagawa, maninimbang yan. They will be very extra careful. Hindi kagaya ng mga congressman, pwede silang magmatigas ang ulo. Sa isang probinsya, minsan, ilan ng congressman? 2, 3. Tama. Ang pinaglalaroan lang na probinsya nila. Wala kaming pakialam sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Kaya nakita mo, mas magandang timplada na dahil malalakas ang loob nila dahil may constituency silang sarili. Pero General, anong basa po ninyo? May mabibingwit ba ang dating Pangulong Duterte dyan sa hanay ng arm? Kasi parang gano'n ini-entice niya Oo. Ini-encourage niya Sa palagay mo, may papabor, may tatalima ba? Mahihikayat. Oo. Hindi mawawalan ng mga kanya supporter sa kakwam. Pero generally, I have talked to, minsan natatawa na lang kami.
Ang ano ba 'to, pinapagulo lang nila bayan. Actually, nakakasama sa kanila 'yun, eh. Na kasi i-entice mo, nananahimik nga yung military, i-entice mo. Eh, yung mga kuwan sabi yung and I'm happy to hear na may nakausap akong isang high-ranking military, nagkasabay kami sa golf. Kung ano nangyayari, sabi, "Sir, basta kami constitution." Ngayon wala kayong magagawa sa military. Opo, Pagka opo. sinabing constitutional mandate, ang susundan niyan is the commander-in-chief. Opo. Automatic yun, eh. By law, by constitution, ang commander-in-chief is the president. Mhm. So, yan ang susundan. Ngayon, kung gusto mo sundan ka, mag-presidente ka uli. Okay. Pero Di ba? General, yung sabi niyo nga ang iiral dapat ay ang konstitusyon. What would take, ano kaya ang factor na makakapagbaliktad sa ganyang stand ang mga militar? Eh, kung siguro mahirap baliktarin ang military. Nadala na rin kami, nakialam kami sa kung ano nangyari sa bayan natin. Hindi nangyari ba? Ganon din, eh. Opo, opo. Ganon din. Ang talagang makaka-resolve niya yung mga tao. But ang problema mo is, alam mo naman politika sa atin, parang world leadership yan, eh. Correct. Oo. Follow the leader yan, eh. Oh. Kaya ang pinaglalabanan yan, yung mga local leaders. Yan ang bakbakan dyan. Yan ang mga ginagastusan nga yan, eh. Okay. Mm-mm. Pero So, mahirap mong kunin ng military dahil pag kami ng gulo, bandang huli, masisisi pa kami. Yeah. Pagka nangangailangan ng military, sikat pag may problema. Pag tapos na ang problema, wala na rin kami. sa inyo ang sisi. Tama. Wala ka na. Sisi ka pa. Pero- Na-retire ka na. pero Na-retire delikado. ka na, minumura ka pa. Pero delikado, General, na Oo. ma-involve ang military sa mga ganitong usapin. Ibig sabihin nun, may problema talaga pag pumasok na ang military. Disgruntled, merong ganyan. Sa totoo, kaya ako natatawa, eh. Kaya ako natatawa, kawawa ang pulis, eh. Hmm. Ang military, pagka sinasabi, Miguro, naka-standby lang kami sa Aguinaldo. Oo, Ang military, hindi papasok yan pag hindi na kinaya ng pulis. Yan ang papel Okay, namin, okay. kaya akala na siga kami. Ang military, naka-standby lang yan. Kapag talagang hindi na kaya Oo. ng pulis, at sabi ng pulis, tulungan nyo na. Saka papasok ang military. Oo. But generally, the military does not take the lead. Ganun ba? Hindi military yung naglilid. Sino talaga ba? naglilid pag ganyan? Hindi. Papasok lang kami pagka yung chaotic na talaga. Ayun. Kaya nga. Alam nyo, yung nangyayari, nakakatakot dahil may following pa yung one. Ewan ko kung ano tawag natin sa nangyayari na yan, nakakatakot yan. Hmm. Nakakatakot yan nangyayari. Pagkatapos yun nga sa Congress, minumura lahat ng tao doon. Oh. Walang sinusundan na rules. Oh. Nakakakuha ng military, nadidismaya kami. Pagkatapos, ako personally, Hmm. bumoto ako doon sa ating vice. Kaya sabi ko, naku po, pagka ito palang gagawin natin, wala na susundan dito, patay tayong lahat dito. And it's become a sentiment, except doon sa mga super sarado na kwan. The military, just like you, we are thinking people. Hmm. Hindi naman kami mga irrational na tao, eh. Hmm. Saka kahit yung sinasabi, in-increase ang salary, thank you, pero there's a limit. So, pag-appreciate namin, in-increase ang salary namin, Hmm. pero in return ba, yung papayagan namin na kung ano lang ang gustong gawin, may limit yun. So, in the end, what prevails sa mga military people is the common good, Yeah. the greater good. Kaya ang Correct, sinasabi correct. nyo, General, hindi porket binibig kayo nung Duterte lahat naman Hawak partner, na sa ano. Oo, Oo. inalagaan sila ng dating Pangulong Duterte. Hindi ibig sabihin na kung anong gusto niyang mangyari, ayun ay masusunod. Hindi pwede yun. Hindi po pwede yun. Dahil kasi hindi naman kami pumasok sa serbisyo para mag-serbisyo ng personal interest, individual interest. Pero may magpiprevail yan, will it be good for the country? Ang economy natin, as of now, ang sabi, maganda. Pero makinig ka sa mga business na sumasakit ang ulo ng iba, marami nagsasara, pero marami naman nag-i-improve. Pero kung guguluhin pa natin yung nangyayari na yan,
O ano mangyayari sa atin? Atras na natin. Ano, sabi nga nung isang ang gagaling ng mga columnist natin Oo. saka sa media, nag-one step forward tayo tapos move backward tayo 2 steps. Tube steps. Yeah. Oo, yun lang. Hindi pwede yun. Kailangan maghanap tayong lahat, all sectors, kung paano matutulungan para talagang tuloy-tuloy ang pag-move forward natin. General, isa na lang po. From a strategic point of view, dapat bang naglo-loyalty check ang administrasyon sa mga sundalo at pulis? Para mo kami niloko noon, ano loyalty check? Ang loyalty namin sa Constitution. Wala kang mapapala, ilo-loyalty check. Sabi ko nga sa inyo, ilo-loyalty check mo, bibigyan kita ng specific example na si Bato. May magagawa ka ba kay Bato? Opo. Kailangan mo pa ba i-loyalty check? Kanino mo ilo-loyalty check si Bato? Minsan, ang mahirap lang, may mga tao na pag yung sobrang loyal, nabubulag. Hindi nawawala yan eh. Hindi nawawala sa isang organization, may mga bulag na blind following. So, take it as part of the game. Ganyan talaga yan, part of the equation yan. Talagang may mga blind loyalists. Pero the military is a thinking military. Hindi naman kami puro bobo doon.